Ako po si James, taga Antipolo. Nung bata pa ako, parehas sa tatrabaho sina mama at papa, kaya madalas akong maiwan mag-isa sa bahay. Minsan, binibili nila ako sa tita ko para tingnan-tingnan. Hindi naman ako makulit na bata. Basta may TV at mga laruan, nasa bahay lang ako nakapirme. Isang beses, parehas night shift yung mama at papa ko, kaya naiwan ako mag-isa sa gabi. Sabi nila, dadaanan daw ako ni Tita Belen para i-check kung kumain ako at saka kung tulog na para malaman nilang hindi ako nagpupuyat. Umalis na sila. Ako naman, kaya ko na mag-isa. Pinakain naman nila ako bago sila umalis. Naglalaro lang ako noon ng mga kotse. Tapos, nanonood ng paborito kong palabas noon. Nagulat ako kasi biglang yung Tita Belen ko nasa sofa na pala. Nakaupo siya pero hindi ko siya nakitang pumasok sa pinto at hindi ko rin nadinig na bumukas yung pinto. Nung tiningnan ko siya, medyo natakot ako. Kasi usually, kinakausap ako ni Tita Belen o kaya nakikipaglaro siya sa akin. Pero nung mga oras na yon, nakaupo lang talaga siya. Sinubukan ko siyang kausapin noon pero hindi niya ako pinapansin. Habang kinakausap ko siya, nakatingin lang siya sa akin. Tapos parang blanco yung mga mata niya. Bigla siyang ngumiti ng malapad. Kinilabutan ako doon sa ngiti niya kasi parang kakaiba. Tapos bigla siyang tumawa. Una, mahina lang. Tapos palakas ng palakas. Tumawa lang siya ng tumawa ng malakas. Natakot ako kasi bakit siya tumatawa ng ganon. Then may tinuturo siya. Hindi ko alam kung ano yon. Pero paglingon ko, tinuturo niya yung altar namin. Tumawa lang siya ng tumawa, tapos nakatingin lang siya sa altar. Hindi ko maintindihan, pero takot na ako nun. Sinabi kong tumigil na siya. Tama na. Sumisigaw na nga ako nun at umiiyak na. Tuloy-tuloy lang siya sa ganon. Hanggang sa tumakbo ako papasok sa kwarto ni na mama at papa at doon nagtago. Nilako yung pinto habang umiiyak at nagdadasal. Naririnig ko na kinakalbog niya yung pinto, tapos tawa pa rin siya ng tawa. Sobrang natakot na ako noon. Talagang iyak lang ako ng iyak at nagdadasal. Hanggang sa mawala na yung pagkalabog niya, pati yung boses niya. Pero umiiyak pa rin ako at nagdadasal. Hanggang sa maatulog na ako noon. Nagising ako nang may kumakalabog ulit sa pinto. Tinatawag yung pangalan ko. Maiiyak na sana ako kasi akala ko si Tita Belen na naman. Tapos na-realize ko na si mama pala yun at si papa kasi nakalock yung pinto. Pagbukas ko ng pinto, saka ako umiyak sa kanila. Tinanong nila ako kung anong nangyari sa akin. Hindi ako makasagot ng maayos. Saka pumasok si Tita Belen sa kwarto. Napaiyak ulit ako noon ng malakas at naaturo sa kanya. Tinanong din na mama kung bakit. Humahagulgol lang ako noon. Tapos bigla nagsabi si Tita Belen na sorry daw kasi nakatulog daw siya ng maaga. Hindi raw niya napansin kasi uminom daw siya ng gamot. Masama daw yung pakiramdam niya kaya hindi niya ako natignan kagabi. Hindi niya ako nasilip sa kwarto. Sumigaw ako noon ng hindi yung totoo at kinuwento ko yung nangyari. Nagulat sina mama, papa, pati na si Tita Belen. Sabi ni tita, hindi raw talaga siya naapunta sa bahay. Kahit daw tanungin pa yung asawa at anak niya. Kasi nakita nila siyang nakatulog doon sa sofa. Tinanong ni na mama at papa yung asawa at anak ni Tita Belen. Kasama ng asawa niya na nanonood lang ng TV hanggang gabi. Pagkatapos nun, kinuha na ako ng yaya ni na mama at papa para lagi daw akong may kasama. Lumipat na rin kami ng bahay kinalaunan. Sobrang naging trauma sa akin yon bilang isang bata. At hanggang ngayon sa paglaki ko, takot pa rin ako kapag naiiwan mag-isa, lalo na sa gabi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko.
Hello po sir. Ako si Eddie, taga Pampanga. Nung mag-21 na ako, napagpasyahan kong manirahan na lang mag-isa o bumukod kasi nagtatrabaho naman ako sa BPO industry. Dahil panggabi din yung shift ko noon, sanay ako na mag-isa sa gabi pumapasok. Minsan, madaling araw pa nga, tapos umuuwi ng umaga. Kaso, habang tumatagal, hindi ko alam kung dahil lang ba sa puyat ko, pero kakaiba na yung pakiramdam ko tuwing gabi. Una, madalas, bago ako umalis ng bahay ng mga alas 8, may naamoy akong nasusunog. Para ako napapraning na tinitingnan kung saan ang paligid ng kwarto. Baka kasi may nasusunog na. Pero wala naman. Posible din na kapitbahay yon. Kaso magkakalayo yung mga bahay doon. Hindi ko rin naman maaamoy yung nasusunog sa kanila. Nawawala din naman agad yung amoy sunog. Parang saglit lang siyang dadaan sa ilong ko tapos mawawala din. Dahil nga sanay ako sa gabi yung pasok, kahit walang trabaho, gising pa rin ako noon. Sa umaga talaga yung tulog ko. Madalas kapag gabi, nagsa-social media lang ako. Nararamdaman ko na may humihila sa kumot ko. Imposible namang ako yon kasi mararamdaman ko at hindi rin naman ako mahilig magkuyakoy ng paa. Hindi na napapansin ko pag mag-isa ako sa gabi, yung kapag wala akong pasok. May nadidinig akong may hinang tawa. Madalas kasi ako naka-earphones, tapos akala ko nadidinig ko lang sa labas. Pag tinatanggal ko yung earphones, nawawala yung nadidinig ko. Hindi naman din galing yun sa pinapakinggan ko dahil wala namang tumatawa doon. Medyo kinabahan na nga ako noon, pero hindi kasi ako matatakotin. Hanggang sa dumating na yung panahon na napapansin ko na nawawala yung ilang kong mga gamit. Sobrang masinop kasi akong tao, so kabisado ko kung saan ko nilalapag yung mga gamit ko. Pero bigla talagang nawawala. Minsan, yung toothpaste, deodorant, ilang kutsara, yung mga ganun ba, bigla silang naglalaho. Naisip ko rin naman na walang nakakapasok sa bahay dahil naka-double lock yun. Bakal naman yung pintana, kaya wala talagang pagkakataon na makapasok yung magnanakaw. Wala din naman kasing nawawalang gamit sa akin na mas mahal pa doon, tulad ng pera, cellphone at laptop. Yung mga simple at maliliit na bagay lang talaga. Isang gabi, day off ko ulit. Naisip ko na mag-general cleaning, total, wala namang pasok. Nag-ayos ako ng buong kwarto. Tapos nakita ko yung mga gamit ko na nawawala sa kung saan lugar na hindi ko naman doon nilalagay. Yung toothpaste, napunta sa ilalim ng kama. Hindi ko naman nilalagay doon yon. Tapos, yung kutsara, napunta sa pinakagilid ng tukador. Imposible din namang ilalagay ko doon yon at hindi ko rin naman sila nababagsak. Medyo naguguluhan na talaga ako noon at kinakabahan kasi ramdam kong may kakaiba na. Pagtingin ko sa salamin, nakita kong may dumaan na lalaki sa likod ko. Literal na dumaan lang, pero hindi ko naaninag yung mukha niya. Yung magdumaan sa gilid ko. Tapos doon na ako natakot, dahil nga mag-isa lang ako. Pagkakatanda ko, alas 2 yun ng madaling araw. Nagulat ako, kasi parang yun yung unang beses na natakot ako ng sobra. Simula nun, bumalik na ulit ako sa bahay namin. Nagpaalam na ako doon sa landlord na inupahan ko ng bahay. Hindi muna ako nagsulo kasi nakakatakot din pala kapag mag-isa ka, lalo sa gabi. Ito lang po muna sir ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Rubilin. Maliit pa lang po yung baby ko noon ay napansin kong may kakaiba na sa kanya. Nung baby pa siya, madalas siyang tumatawa mag-isa na para bang may naglalaro sa kanya. Sabi naman ng mga tita ko, baka nilalaro lang daw ng guardian angel niya, kaya hayaan ko lang.
Habang tumatanda siya, lumalala ng lumalala yung mga nangyayari, lalo na kapag mag-isa lang siya sa gabi. 5 years old siya noon nang magkaroon ng sariling kwarto. Sa room niya ay may CCTV, kaya namomonitor ko pa rin kung anong ginagawa niya. Gusto ko lang din kasing magkaroon siya ng sariling space at privacy kahit na bata pa siya. Nung una ay ayos naman. Kinukumusta ko palagi yung katulong na kinuha ko para mag-alaga sa kanya. Ayos naman daw. Mabait at hindi naman daw madaldal yung anak ko. Mas gusto niya na palagi siyang mag-isa. Hanggang sa kinakwento na sa akin ng yaya na madalas na raw niyang mapansin na kapag mag-isa yung anak ko, parang may kinakausap daw ito. Parang kausap yung sarili niya o yung parang bang kinakalaro yung sarili. Sabi niya, marami naman na daw siyang batang naalagaan na parang ganon. Pero kinikilabutan daw siya dahil sa ginagawa ng anak ko. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Meron daw ba akong sinusuot sa anak ko na proteksyon? Kami naman kasi ng asawa ko, hindi kami naniniwala sa ganyan. Medyo na-offend pa nga ako nung sinabi yun ng yaya. Sabi ko lang na pabayaan lang nila yung bata. Ganoon naman talaga yung bata, 'di ba? Makulit yung pag-iisip. Hanggang sa minsan, talagang umiyak na yung yaya sa akin kasi natakot na raw siya sa anak ko. Parang ang sama raw ng tingin sa kanya at tinatawanan pa siya. Nakikita rin daw niya na may kausap yung anak ko sa salamin o kaya minsan pinupukol daw siya ng gamit ng anak ko. Nagtaka naman ako kasi hindi naman siya ganon. Mabait siyang bata at hindi agresibo. Ang sabi ng yaya, kahit pa i-check namin sa CCTV. Ako kasi nung time na yon, kahit hindi ko madalas i-monitor yung CCTV, chinek ko pa rin. Nataon pa na pag-check ko sa unang video, yung video na kinagabihan. Umaga kasi nung nakausap ko yung yaya. Nagulat ako kasi dun sa oras sa CCTV, alas 12 ng madaling araw. Tapos yung anak ko naglalaro pa. Wala naman siyang kasama. Yung yaya kasi nung oras na yon ay tulog na. Naglalaro lang siya mag-isa hanggang sa nakikita ko na tumatawa na siya. Sobrang lakas pa ng tawa niya. Hinahampas-hampas pa yung tiyan niya. Hindi naman gawain ng bata yon. Tiningnan ko pa kasi sobrang na-curious ako. Chinek ko lahat ng footage sa loob ng 1 linggo. Nakita ko na totoo pala yung sinasabi ng yaya na pinupukol nga siya minsan. Pero may mas malala pala doon kasi napanood ko rin na kapag gabi, pagtulog na yung yaya, minsan sinasabunutan niya, hinahampas siya sa muka. Yung isa pa sa nakakatakot na napanood ko, naglalaro siya ng gabi. Tumatawa, nakikipaghabulan sa hangin, tapos ang lakas talaga ng tawa niya. Hindi namin alam kung bakit hindi namin dinig sa kwarto pag gabi. Nasasakto talaga na tulog kami kapag nagkaaganon siya. Nakita ko na habang nilalaro niya yung mga laruan niya, gumalaw yung isa ng kusa. Yung para bang may nakikipaglaro sa kanya na hindi mo nakikita. Sobra akong kinilabutan nun na hindi ko talaga alam yung gagawin. Siyempre, kapakanan din yun ng anak ko. Kahit naman sinong magulang, mag-aalala sa ganung nangyayari sa anak nila. Nilapitan ko yung anak ko at kinausap siya. Pero parang hindi niya ako nadidinig. Kung saan-saan siya nakatingin na parang wala sa wisyo. Hindi ko pa nga alam nun kung ipapatingin ko siya sa doktor o sa albularyo. Kasi nagiging agresibo nga siya base doon sa mga napapanood ko sa CCTV. Iniisip ko lang na baka may ibang nilalang na nakikipaglaro sa kanya dahil doon sa part na gumalaw mag-isa yung laruan niya. Tinawagan ko yung nanay ko at sinabi sa kanya yung nangyari. Suggest niya na subukan ko raw ipatingin sa isang albularyo kasi baka may nakikipaglarong multo sa anak ko nang hindi ko nalalaman. Kung wala naman daw nasabi yung albularyo, tsaka ko raw puntahan yung doktor at ipatingin kung may problema ba sa pag-iisip yung anak ko. Sobra po akong nasaktan noon kasi awang-awa ako sa anak ko. Hindi niya alam na ganun na pala yung nangyayari sa kanya. Nagalit din ako sa sarili ko kasi hindi ko siya nababantayan dahil sa trabaho.
kailangan yung oras ko nandoon. Syempre, gusto ko rin talagang makapag-ipon kasi malapit na siya mag-aral since almost 5 na siya nun. Hindi pa rin siya nun nagsasalita kaya sobrang natakot ako para sa kanya. Saka kami nun pumunta sa albularyo at nakumpirma namin na may batang nakikipaglaro daw sa anak ko. Binigyan lang ng albularyo ng proteksyon yung anak ko. Simula nun, natigil na yung pakikipaglaro niya tuwing gabi. Minsan, nakikita ko na lang na may dinodrawing yung anak ko na batang babae. Tinanong ko kung sino yon. Akala ko kasi ako yung dinodrawing niya o kaya yung kaklase niya. Nag-start na pala siyang mag-school nung time na to. Sinabi niyang friend daw niya. Unti-unti na rin kasi siyang natutong magsalita nun. Kinilabutan po talaga ako kasi hindi ko alam kung yung lumalaro sa kanya andito pa rin sa bahay namin. Hindi rin naman kasi kami agad makalipat. Hindi ko rin alam kung magpaparamdam pa rin yung bata kasi yung anak ko lang naman ang may proteksyon. Pero sana hindi na siya manggambala pa. Iba talaga kapag magulang ka na. Marami kang worries, lalo sa anak mo. Sanay ako na laging may kasama sa bahay. Kaya kapag naiiwan ako mag-isa, pupunta talaga ako sa tambayan namin magtotropa. Ginabi na noon sina ate sa SM dito sa Cavite kasi manunod pa raw sila ng sine. Kaya napagpasyahan ko nung pumunta na lang sa tambayan namin. Mga alas 10 na siguro noon, pero naisip ko na baka may isa o dalawa pa sa kanila na nasa tambayan. Sa subdivision kami nakatira, kaya talagang kahit ganong oras, walang pakalat-kalat na tao sa labas. Safe din naman doon. Pero nung gabing yon, iba yung pairamdam ko. Hindi naman ganun kalayo yung tambayan sa bahay namin. Kasi wala pang 10 minuto pag nilakad. Pero parang gusto ko na lang takbuhin dahil kakaiba talaga yung pairamdam ko. Syempre, babae din ako. Tapos gabi pa, nakakatakot pa rin. Napansin ko na parang may sumusunod sa akin. Nadidinig ko kasi yung yabag ng mga paa niya. Kakaambon lang din nun, kaya rinig sa lupa talaga kapag may naglalakad. Paglingon ko, nagulantang ako kasi wala naman akong nakitang ibang tao. Tumingin pa ako sa gilid-gilid kasi baka naman may pumasok lang sa bahay. Pero wala talaga. Kinabahan ako kaya mas binilisan ko yung paglalakad. Narinig ko ulit yung mga yabag at lumingon ulit ako. Pero paglingon ko, nakita ko yung anino ko. At sa tabi nun, may isa pang anino. Nagsitayuan yung mga balahibo ko. Wala namang ibang tao sa paligid bukod sa akin. Tiningnan ko ulit, baka may mali lang sa nakita ko. Pero andoon pa rin yung anino. Yung para bang may taong sumusunod sa akin pero hindi ko nakikita. Hindi na ako nagdalawang isip nun at tumakbo na ako ng mabilis papunta sa tambayan. Wala na akong pakialam kung guni-guni yun o ano. Basta, nagmadali lang ako. Muntik pa nga akong masagasaan dahil may nakasalubong ako sa sakyan. Pagdating ko sa tambayan namin, nadidinig ko yung mga tawa ng mga kaibigan ko. Natuwa ako at naisip kong nandoon pa sila. At least, may mapagkukwentuhan ako na nangyari sa akin. Saka makakapagpahatid ako pa uwi. Pero pagpasok ko, tahimik. Walang tao. Lahat ng upuan, walang laman. Nilibot ko yung tingin ko sa paligid. Baka nagtatago lang sila noon para gulatin ako. Pero wala talaga. Nakakabingi yung katahimikan noon. Mas lalo lang akong natakot. Pakiramdam ko talaga noon, mababaliw ako. Una, yung anino. Tapos yung mga tawa nang hindi ko alam kung saan nanggaling. Inisip ko pa nga noon na baka nananaginip lang ako. Kinurut-kurut ko pa yung sarili ko. Umaasa na baka magising. Pero hindi talaga. Naluhan na lang ako noon. Takot din naman ako bumalik sa bahay kasi baka sundan na naman ako ng anino kanina.
Halos humagulgol na nga ako noon nang biglang dumating yung mga kaibigan ko. Tinawanan pa nga nila ako kung bakit bigla daw akong naiyak. Kumain lang daw sila sa may paresan. Saka ko naikwento sa kanila yung nangyari sa akin. Sabi naman ng isa kong kaibigan, minsan daw pagpupunta din siya ng mag-isa sa tambayan namin kapag gabi, may mga nadidinig siya. Pero akala niya mga boses lang yon sa utak niya. Pare-parehas tuloy kaming natakot. Dahil doon, wala nang tumatambay sa amin ng mag-isa, lalo pag gabi. Hi po sir at sa lahat ng mga listeners. Ako si Janine from Novaliches. Mahilig ako mag-midnight snack kaya talagang bumibili ako kahit mag-isa sa gabi. Until nangyari sa akin to last February lang. One night, pasado alas 11 na yon, nag-crave ako ng burger and fries. Wala namang makakasama sa bahay kaya nag-decide ako na lumabas at bumili sa paborito kong food stall sa kanto lang. Madilim ang paligid at tahimik ang kalye, pero sanay naman ako sa ganoong oras. Madalas kasi akong nandoon. Habang naglalakad ako, napansin ko yung isang matandang pulubi sa tabi ng daan. Nakasalampak lang siya sa gilid ng bangketa at mukhang pagod na pagod. Nung una, di ko siya pinansin masyado kahit na nagtaka ako kasi first time ko siyang makita doon. Pero nung malapit na ako sa food stall, naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Lumingon ako at nakita ko yung matandang pulubi. Sumunod nga siya sa akin. Akala ko baka nangihingi lang ng pagkain pero pinabayaan ko muna. Nang marating ako sa food stall, lumapit siya sa akin. Sinugot ko yung wallet ko para kunin yung pambili at yung sobrang barya. Ibibigay ko sana sa kanya. Pero nung iniabot ko na yung barya, bigla na lang siyang nawala. Nagulat ako kasi ilang segundo lang nasa harapan ko siya. Nilibot ko pa nga yung tingin ko sa paligid pero wala talaga siya na parang bulang naglaho. Hindi naman ako natakot nun o kinabahan pa kasi diba ganun naman talaga yung mga pulubi. Minsan bigla na lang susulpot at mawawala. Lumapit na ako sa food stall at umorder ng burger at fries. Habang nag-aantay ako, napansin ko na naroon ulit yung matandang pulubi na atingin lang sa akin mula sa di kalayuan. Hindi ko na napigilan at sinabi ko sa tindera na dagdagan yung order ko. Tapos siya na lang yung magbigay sa pulubi kasi baka nahihiya sa akin na atingin lang sa malayo. Tumingin sa akin yung tindera na parang nagtataka. Sa kanya ako tinanong kung sinong pulubi ba yung sinasabi ko. Eh di mas nag-isip ako dahil halata naman na yung lumapit na pulubi yung sinasabi ko. Tinuro ko yung matanda na nakatingin lang sa akin pero bigla itong nawala. Sabi ko na lang yung pulubi na nasa tabi ko kanina. Pag sumulpot ibigay na lang niya kasi biglang nawawala sa paningin ko. Kinalabutan lang ako sa sagot ng tindera kasi sabi niya wag daw ako magbiro ng ganon. Mag-isa lang naman daw ako mula kanina saka maghapon siyang walang nakitang pulubi. Kaya nagtataka daw siya sa mga sinasabi ko. Kumabog ng malakas yung dibdib ko. Hindi ko alam tuloy kung sino sa amin ng tindera yung nag-hallucinate. Kinuha ko na lang yung in-order ko at saka nagmadaling umalis kasi ang creepy na nung sinabi ng ate. Habang naglalakad, dinig ko yung yapak ng paa sa kalsada. Pero may isa pa akong yapak na narinig. Yung para bang nag-e-echo pero mas mabigat. Napatigil ako at lumingon. Pero wala naman ako nakitang iba. Tumingin ako sa mga poste ng ilaw at doon ko nakita yung matandang pulubi. Ang lapad ng pagkaangiti niya. Alam mo yung tatayo talaga yung balahibo mo sa katawan. Nagtatakbo na ako pa uwi. Pero habang tumatakbo, mas lalo kong nadidinig yung yapak ng mga paa niya. Yung para bang papalapit na siya ng papalapit sa akin. Ang bilis na ng tibok ng puso ko nun
at hindi na nga ako makahinga sa takot. Pagdating ko sa bahay, walang lingon-lingon. Pasok agad at sinara ko yung pinto ng malakas. Nakahinga na ako ng maluwag nun. Pero pagtingin ko sa may salamin sa may sala, may nakita akong itim na figura na parang anino. Yung figura na matandang pulubi na nakatayo lang. Nag-freeze ako noon sa takot. As in, hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makapagsalita. Pero pagkurap ko, nawala bigla yung itim na figurang yon. Naiwan ako nung nanginginig at pinagpapawisan pa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at napaupo na lang ako sa may sofa. Naisip ko kung guni-guni ko lang ba o totoo yun nangyari. Pero malinaw kasi yung itim na figura mula sa salamin. Gusto ko na nga iuntog yung sarili ko noon. Kasi hindi ko alam kung dahil ba yun sa pagpupuyat ko o talagang may nagpaparamdam sa akin. Napatawag na lang tuloy ako noon sa boyfriend ko para magpasama sa bahay. Kasi hindi ko na kinaya yung takot. Yun lang din naman yung first and last time na naranasan ko yun. Hindi ko na rin nakita pa yung matandang pulubi na yun. Hanggang dito na lang po at salamat sa pagbabasa ng aking kwento, sir.